Hello mga kabibig! Welcome back sa aking bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Nakakalungkot mga kabibig, pero parang tanggap na ni VP Sara na ikukulong talaga ng ICC si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Surrender na si VP Sara. Kahit ano pang ways ng paglaban nila, kasi nakaset na sa utak ni VP Sara sa nangyayari ngayon talagang porsigido ang ICC na ikukulong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa The Hague. Yun ang masakit mga kabibig, pero pilit tinatanggap ni VP Sara. Even though tumatawa si VP Sara ba, pero nakikita natin yung lungkot ng kanyang mata. I think VP Sara is just enjoying the time with her father. Lalo na ngayon na malapit na ang mga kabibig, February February 23 yata, yung yung babasahin na kung ano ang mga kaso ni Pangulong Duterte. And kanina na-interview si VP Sara ni Alvin and Tourism, dito mga kabibig, iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi na dapat pang bigyang pansin ang ICC dahil ito umano ay isang bias at political na hukuman. Pakinggan natin si VP Sara sa kanyang konting explanation hinggil dito. Pero later on, makikinig tayo sa interview niya ni Alvin. Kabibig pakinggan natin. Bisaya to pero I'll try to interpret mga kabibig. Kung na-prejudge na nila ang kaso ni Rodrigo Duterte, na-prejudge na po nato ang ICC as a bias. Kung na-prejudge na nila ang kaso ni Rodrigo Duterte, na-prejudge, it means hinatulan na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang ginagawa lala yung mga nangyayari ngayon, yung mga madaming mga ekborekse. Kasi kung ang ICC ay tunay na International Criminal Court, 81 years old, for humanitarian reasons, sana ini-grant yung interim release. Pero hindi So, alam na ni VP Sara kung saan patutungo ito. Judge na po nato ang ICC as a biased political court, no? Hindi siya court of justice. Mafirma niya indirectly. Di na tamusali ng ICC. Uy, maghuna-huna na lang siguro karon ba sa edad ni PRD, is about to turn 81, puhon-puhon, maluoy ang Ginoo. Huwag na tayo maniwala sa ICC. Knowing nga si PRRD malapit na siyang mag-81 sa awa ng Panginoon. Ang huna-hunaon na lang nato, no, kung unsa ang makahatag og moral support sa iya. Di na lang. Ang isipin natin kung paano natin mabigyan ng moral support si PRRD na mag-81 years old na siya. Muna nating isipin na posibleng magbago ang ihip ng hangin ng ICC. Nato na huna-hunaon ang ICC because clearly dili man siya unbiased. Makit-an man nimo sa mga judgment nila, sa mga orders nila nga wala nagipagbasihan ba sa balaod. So himuon na lang in one of the decisions nag-cite pa sila og libro. Yes. Libro, journal. Uy, Ginoo ko. Paper article. Libro. So wala gani kakibaloon sa motive sa tao nga nisulat sa libro? NGO reports also. Diba? Yes, ma'am. So imuhang basihan sa imuhang order, sa imuhang desisyon, isa ka libro. Nga man lang gani siguro sila kaila kung kinsa tong nisulat sa libro. Mga nga na ba? So, di na nato na huna-hunaon ng ICC. I-assume na lang nato na ilahagi ng ikulong. Let's assume na ikukulong talaga nila si PRRD. Mao magid na ilahang clearly, mao magid na clearly dinha magid padulong ang ilahang mga actions. Clearly, doon talaga papunta ang mga actions ng ICC. Kasi one time, naglabas sila ng mga orders, tapos nire-refer sa isang libro. Sabi ni VP Sara, sa libro? Talaga? Hindi mo nga alam kung ano ang feelings or emotions ng author ng libro. Tapos, nire-refer mo sa libro? Wow, ICC. When you already see that where this is going. Diri sa ICC,
as I said, no, di na nato na siya hunaon-naon. Kung na-prejudge na nila ang kaso ni Rodrigo Duterte, na-prejudge na po nato ang ICC as a biased political court, no. Mhm. Dili siya court of justice. ICC is not court of justice because they already prejudge the cases of Pangulong Rodrigo. Kahit hindi pa nabasahan ng mga kaso na prejudge na. So, we therefore conclude na biased ang ICC. So, out of the topic ng ICC, ang kadtong violation sa rights ni President Duterte inside the Philippines. Kung na-prejudge na nila, Yun kabibig ha. Nakakaawa no? Kasi na condition na talaga ang isip ni Bibi Sara na simula pa lang prejudge na yon. Simula pa lang alam na niya kung saan patutungo ito. Na ikukulong talaga na si Pangulong Duterte. So si Bibi Sara surrender na siya. Wala na kaming magawa. Lahat ng mga ways na mapigilan, lahat ng ginawa namin, di ba? Lahat mga dokumento or kung ano ang pwedeng hilingin para mailabas namin si Pangulong Duterte is hindi because it's already prejudged by ICC. Kaya sabi ni Bibi Sara, it's a biased international court. Kaya nga maraming nagsialisan sa ICC, ang Amerika, ang China, ang Russia. Kinasuhan pa nga yung ibang prosecutors dyan at convicted na. So paano mo sasabihin itong ICC is truly and deeply international criminal court na justice is fair and not biased? Di ba kabibig? Okay, so more of the live talking VP Sara and Alvin and tourism kasi marami silang pinag-usapan. So ito kabibig, makinig tayo. Bisaya siya ha. okay, so i-replay lang nila. Pero what's your POV about the people Personally, para sa ako ako kayo ko og pasalamat. Kayo ko og sige, sama. Bakit, anak? O sige na. Ang cute nila. Siguraduha lang nga payat ko tanaw. O siguraduhin Alvin payat ang pagmumukha ni VP Sara dyan, sabi niya. Actually come here sa Duterte Street to show their favorite. Personally, dako kaayo ako ang pasalamat kay mahibalan ni former President Duterte na daghan ang gasuporta kaniya. Wala siya nakalimtan sa mga tao o daghan ang nagaampo para sa iyaha. So happy si Pangulong Duterte kasi hindi siya nakalimutan ng tao. Maraming nagpe-praise sa kanya, maraming nagmamahal sa kanya. So yun ang statement ni Pangulong Duterte sa hindi talaga siya na iniwan ng mga Pilipino. So para sa ako, dako kayo na nga tabang. Para kay VP Sara malaking tulong ito. Did it by any chance, directly or indirectly, you think affected the case or you as families gina-interview or whatnot? Ginasite siya ang mga declarations sa family whether or not dira nahitabo sa Duterte Street or sa lain nga platform. Ginasite man siya sa ICC. Kung ang uban gani makita ninyo na naa siya sa decision mismo. Sa mga orders nila makita nimo. Pero para sa ako dili man na legal basis for the court to deny. Sama. Based on statements of relatives. Dapat factual ka kung unsa ang makita nimo dito sa kaso or sa circumstances surrounding the case, dito lang ka. Correct. Such as katong yung statement na nata sa Amsterdam ito nakita na na-take over ka sa live. That was also explicitly cited sa yung decision. Na nangita si Kitty og CR During that time, naon sa daw. ito na yung jailbreak na yung statement. Dirito ang joke dirito kadtong sa Malidel.
Malibil din. Oh. Okay. So kanang mga ingon na tama ba na? I mean, naabay legal basis na himuon nimong base sa imuhang desisyon ang joke sa tao, diba? How about that? Dili naman good. Dili naman good kanang wala na nagadagan sa rason ang ilahang mga rason kung ano naga-deny sila o mga filings ni former President Duterte. How about mga efforts ng Filipinos voluntarily, such as the title naman ka, how do you see these individual efforts na out from their own volition, they're trying to hopefully directly or indirectly help the former president of this Mexico? Nagsulti naman ko, di ba kadtong pangutana ko about sa, and in fact, nagpirma ko, anak ko, para lang dili masayang ang effort, paniguraduhon po sa mga tao na naa siya effect kay ang plano ato was i-file siya But right now, it will be filed as a petition. sa Supreme Court. Oo, mo tong advice na ako una ato consult a lawyer para dili masayang ang effort sa mga tao and ang interest sa mga supporters na mo pirma sa petition. Ma'am, ang presence ba sa mga Filipinos continuously for almost 1 year now, kanang magatag ba siya sort of motivation or maka-elate pa sa feelings ni PRRD inside, ma'am? Every time he asks. Ang iyang hamang concern na unang-una is ang inconvenience sa tao. Mao gina pirmi ang iyang ginasulti ni former President Duterte. Pag mo mention ko, wala ko kabalo sa ginaistoryahan nila sa uban kapamilya. Pag mag-mention ko, maingon yun na siyang paulian na sila kay sayang ilahang oras or paulian na sila kay sayang oras gasto or sayang ang pera nagkaginastos sila. Kanang ingana mo gina yung first concern ang inconvenience sa mga tao sa mga taong nagaadto sa Duterte Street, nagaadto dira sa gawa sa detention unit. And kung remember nimo isa sa mga gibasihan pod sa isa sa mga court orders, I don't know kung sa appeals ba to or sa pre-trial chamber, ang kadako sa support network sa kadaghan sa supporters ni President Duterte. Ang daming supporters ng President Duterte. Na wala ang mga Filipinos na we will still be here, winter, spring, summer, or fall, it doesn't matter because we want to be here. We choose to be Correct. here. Pilipinas nga. Ang daming nangyari. May pa-birthday pa ni PRRD, may mga prayer rallies. Pinatamusali ka ng ICC. Uy. Oo. Maghuna-huna na lang siguro karon ba sa edad ni PRD, he's about to turn 81, puhon-puhon, maluoy ang Ginoo. Ang huna-hunaon na lang nato kung unsa ang makahatag og moral support sa iya. Moral support for PRRD. Hunaon ang ICC because clearly dili man siya unbiased. Makit-an man nimo sa mga judgment nila, sa mga orders nila nga wala nagipagbasihan ba sa balaod. So himuon na lang in one of the decisions nag-cite pa sila og libro. Yes. Libro, journal. Uy, Ginoo ko. Libro. Napakuro si VP Sara dahil sa citing ng ICC sa tao nga nisulat sa libro. NGO reports also. Diba? So imuhang basihan sa imuhang order, sa imuhang desisyon, isa ka libro. Mo man lang gani siguro sila kaila kung kinsa tong nisulat sa libro. Mga nga na ba? So di na nato na hunahunaon ng ICC. I-assume na lang nato na ilahagi ng ikulong. Mao magid na ilahang clearly mao magid na clearly dinha magid padulong ang ilahang mga actions. How do you feel about that when you already see that where this is going? Diri sa ICC, as I said, di na nato na siya hunaon. Kung na-prejudge na nila ang kaso ni Rodrigo Duterte, na-prejudge na po nato ang ICC as a biased political court, Dili siya court of justice.
So, out of the topic ng ICC, ang kadtong violation sa rights ni President Duterte inside the Philippines. Mao gyud to ang para sa to mga Pilipino ang kanang kuan. Ito naman, kung sumalit. 12:47. Thank you. Nahutdan na kag pangutanan no. Undang man kadira. Ako na una. Kasi yung alvin tama. Sir. Salamat lang po sa tanan. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga kababayan natin sa patuloy ninyo na suporta. Hindi ninyo nakakalimutan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At syempre, ang amuang condolences sa tanan, mga biktima sa aksidente, biktima sa pag-ambush, mga sundalo nato, ang amuang condolences sa mga pamilya, sa mga may panaw. In English, in Tagalog, ang amin pong condolences sa lahat ng pamilya ng mga namatay. You feel pressure, Vicky? Pressure sa You know, people really root for you. namadagan og presidente. Also, like, your family in general, like, you basically hold the line for the hope of the country. That's what people are saying, including myself. I subscribe to that. Do you even feel the pressure or, well, you are already the vice president. Kanawang dogi. Wait lang. Ayoy, dogi. Cute kaayo. Okay siya. Sa pagkakaroon, wala pa. Kaya wala man ko sa dili man ko presidente. Yeah. So, ang kanang wala sa ko ang pressure na to make the Philippines the best country in the world. Ang pressure nga naa sa ako is the decision kung mudagan o di. So, hindi pa rin siya So, if nakadecide. you are the vice president, that makes you already prepared. Anytime. Ang kanang-kaning karon kahimtang. Or in Ang- the future. Kanang kahimtang dinhi karon, wala na pud siya pressure sa ako. Kaya nga naman, naa sa ato saligang batas. Ang nasa saligang batas natin, nakalagay talaga doon kung ano yung trabaho at duty ng Vice President. So, ang Vice President talaga ay sabi tawag na, lady in waiting. Yeah. How do you manage, ma'am, being the vice president of a republic with 116 million people, with your family, and with all the attacks, politically motivated attacks by your detractors? How do you manage to stay stoic or Unbothered? Unbothered. Unbothered? Yeah. Pili ko unbothered aning tugnaw ha. Unbound? Mubawag yung ko sa tugnaw. Hey, katugnaw, Ginoo ko Lord. Nanggahi na gud akong kamot. Aron lang mo makakita, no? Ingani na siya, o gahi na siya, di na siya mas, ana. Wala pa ginagpantay ang tupi sa kuko.
Sabi ng BFF mo, hindi daw nakakatulong sa case ni PRRD ang mga interview ng mga vloggers dyan. Kasi BFF na ko. Hindi ko ano, issue na po na nila something that we should not address. Bibi Sara, pag hindi pa makabalik si BBM, ikaw na ba ang maging presidente? Nasaan si BBM? Asa rin si BBM? I don't know. Mau ba? I think he's under medical something. Oh, my last report. Wala siya ikuan? Public events? Wala pa siya, recently, days ago, wala pa siya public Ano ba? appearance. So mo gid ito ingon ni Senator Amy sa iyahang statement na may nagkakasakit dahil hindi inaalagaan. Ana din ang kinabuhi gyud. Ganun talaga ang buhay. Sabi ni VP Sara to. Ana gid ang kinabuhi gyud pagka nang walay kanang tinud-anay nga nagtan-aw para sa imuhang kaayuhan. Walang tuner na tumitingin sa totoong buhay mo. Tawang-tawa si VP Sara. Pila ka degrees daw? Pila ni? Gahi na mong tudlo, ma'am. So yun kabibig ang interview ni Alvin and Tourism kay VP Sara, and talagang ano ba, cool lang si VP Sara knowing na ano na siya, na prejudge na kasi yung yung sa ICC. So parang tanggap na ng pamilya na si Pangulong Duterte ay makukulong sa ICC. Kung merong miracle, nothing is impossible with God, mas lalong malaking pasasalamat nila. Pero this time, they don't believe in ICC anymore. It's very biased ang ICC. Talagang from the very first start, alam na nila ni VP Sara, ito ang mangyayari. Ipapakulong na ang tatay niya. So yun lang kabibig ang ating libag-libag for today. Yun, natawa si VP Sara na inahanap si BBM. Sabi niya, totoo pala yung statement ni Senator Amy Marcos. Kaya ganoon talaga ang buhay pag ang mga surroundings mo ay talagang hindi totoong nagmamahal sa'yo. Sabi ni VP Sara. Walang kabibig ang ating lebak-lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Maghintay tayo sa mga updates kabibig ha. Bye everyone. See you next time.